Kabanata 551. Nakakailang. Hindi sana siya tinatrato ng ganito kalala kung hindi lang nagkaroon agad ng kasintahan si Lucas. Dati, kakampi pa niya ito at nagagamit pa niyang panangga si Lucas. Pero hindi na ngayon. Kailangan na talaga niyang bilisan ang kilos para mas mapalapit kay Rebecca. Habang papunta na sana siya upang hanapin si Rebecca, bigla siyang hinailan ng isang lalaki sa tabi at sabik na nagtanong, Master Scott, kaibigan mo ba ang babaeng nasa sulok? Ano ang pangalan niya? Taga saan siya? Anong kailangan mo? Hinala ang sulyap ni Russell sa kanya. Ang lalaking ito ay kilalang babero sa Imperial at nagpapalit ng nobya na parang nagpapalit lang ng damit. Ang pinakamasama pa, mahilig siyang mangagaw ng mga nobya ng iba. Itinaas ni Wesley ang kanyang mga kilay. Siyempre interesado ako. Alam mo namang gusto ko ang ganyang tipo ng babae. Humigop si Russell ng kaunting alak upang pigilan ang kanyang pagkainis. Hindi mo kailangang malaman kung sino siya. Ang masasabi ko lang, huwag kang maghanap ng gulo. Bulalas ni Wesley, hoy, huwag mo naman akong binabalaan ng ganyan. Normal lang sa isang lalaki na maakit sa ganoong kagandang babae. Walang anumang ekspresyon na sabi ni Russell, may nagmamay-ari na sa kanya. So what? Walang babae sa Imperial na hindi ko kayang makuha. Matapang na naglakad si Wesley patungo sa direksyon ni Luna. Sa di kalayuan, nakikipag-usap si Rebecca kay Lucas. Suot niya ang isang itim na bestidang Chanel sa kanyang karaniwang simple at eleganteng estilo, ngunit mukhang pagod ang kanyang ekspresyon. Tumingin si Rebecca sa lalaking nasa harapan niya at marahang nagsalita, Lucas, pasensya na sa nangyari noong nakaraan. Nawalan ako ng kontrol sa aking emosyon. Dapat may nasabi ako bago ako umalis. Naiintindihan ko ang nais mong ipahiwatig. Ikaw ang lalaking pinakaakma na nakilala ko, at minsan ay inakala kong maaari nating gugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay na magkasama. Ngunit mahaba pa ang landas na tatahakin at napakaraming bagay ang sadyang hindi tiyak, nakakalungkot man. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Ngumiti si Rebecca ng may poise. Kaya, magkaibigan pa rin tayo, tama. Walang duda, ito ang pinakamainam na paraan para makausad siya sa ngayon. Pinilit niyang huwag siyang hanapin sa panahong ito. Inisip niyang kung atras siya, hindi na siya muling tatanggihan ni Lucas. Sinulyapan siya ni Lucas, saka nagsalita sa kanyang karaniwang malamig na ekspresyon, pasensya na. Upang maiwasan ang anumang karagdagang hindi pagkakaunawaan sa aking kasintahan, mas mabuti sigurong huwag na tayong magugnayan pa. Nanigas ang mukha ni Rebecca. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Lucas. Tuluyan siyang binaliwala ng mga salitang iyon. Mukhang nasaktan si Rebecca at nanginginig ang boses niya, Lucas, magkakilala na tayo ng 20 taon, naiintindihan ko na may mahal ka na, pero sinabi ko na aalis na ako sa buhay mo. Isusuko mo ba ang pagkakaibigan natin para sa isang babaeng hindi mo pa matagal na kilala? Hindi lang siya basta babaeng matagal ko nang kilala. Siya ang magiging asawa ko. Malamig na tiningnan siya ni Lucas nang may nagbabantang tingin at nakaramdam ng lamig si Rebecca sa kanyang gulugod. Pagkatapos makipag-usap ni Lucas kay Rebecca, tumingin siya kay Luna at napansin niyang nakaupo si Wesley sa tapat nito. Bahagyang nagbago ang malamig na ekspresyon ng lalaki. Humingi siya ng paumanhin kay Rebecca at nagtungo kay Luna. Ang maliit na hardin ng pamilya Scott ay talagang maganda at may kaaya-ayang tanawin. Ang sulok kung saan nakaupo si Luna ay may mga baging sa paligid nito na may mga bulaklak na sumisibol mula rito. Sa tabi niya ay isang lawa na sumasalamin sa kabilugan ng buwan. Ang mas maganda pa sa tanawin ay ang taong nasa ilalim nito. Pero, ang taong iyon ay nakatuon lamang kina Lucas at Rebecca. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Ang tagal naman, nakakainis. Maraming mga binata o magulang tulad ni Theodore, na nagbabalak maghanap ng babae para sa kanilang mga anak na lalaki, ang nakapansin kay Luna. Gayunpaman, bago pa man sila makagalaw, nakita nilang lahat ang kilalang-kilalang babero na naglalakad papalapit sa kanya. Habang nakikita nila si Wesley na nasa pangangaso, umaasa silang hindi niya maloloko ang mukhang inosenteng batang babae na ito. Galing talaga siya sa isang prestihiyosong pamilya sa Imperial. Bagamat may kakayahan siya, lagi niyang pinapakawalan ang sarili sa mga kahalayan. Habang iniisip ni Luna kung ano ang pinag-uusapan nina Lucas at Rebecca, biglang may lumapit sa kanya na lalaki. Hello, may nakaupo ba rito? Nakasuot ang lalaki ng akmang English three-piece suit, mukhang medyo retro at astig. Mas mataas sa karaniwan ang kanyang itsura, pero ang kanyang mapang-akit na mga mata ay talagang naaakit kay Luna. Gayunpaman, kahit ano pa ang gawin ng lalaki, wala itong pakialam sa kanya, kaya't patuloy na tumingin si Luna kay Lucas. Hindi tumitingin sa lalaki, sumagot siya, oo. Medyo nagulat si Wesley ngunit mabilis na ngumiti, ang galing mo talagang magbiro, kanina pa kita pinapanood. Mukhang mag-isa ka lang dito. Hindi makapagsalita si Luna dahil sa lakas ng loob nitong magtanong ng isang bagay na alam na niya. Napansin ni Wesley na hindi tumutugon si Luna sa kanya ngunit mas lalo itong natuwa. Ang kanyang mga mata ay parang radar, iniskan ang bawat pulgada ni Luna. Mas maalam si Wesley kaysa sa mga babae pagdating sa mga damit pambabae at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng paksang mapag-uusapan nila. Galing ba sa Spirit ang damit mo? Medyo nag-react si Luna nang marinig ang pangalan ng brand. Oo, bakit? Nagkaroon ng pagkakataon si Wesley at buong pagmamalaking ngumiti bago nagpatuloy sa paksang, isa lamang itong normal na damit na ready-made, hindi ba? Tama, tumanggo si Luna at hinintay ang susunod niyang sasabihin. Siguro hindi ka nakakuha ng custom-made na damit.
Nabalitaan kong 6 na buwan na ang waiting list ng Spirits custom-made na mga damit. Mahirap talaga kumuha pero may kakilala ako sa loob. Kung gusto mo, matutulungan kita. Sinubukan ni Wesley na maging kaakit-akit kay Luna. Ngumiti nang may paggalang si Luna. Hindi na kailangan. Wala naman akong ginawa para makuha ang pabor na yan. Lalong nag-alab ang pagmamalaki ni Wesley nang maramdaman niyang may pagkakataon siya. Masyado kang mapagpakumbaba, binibini. Para sa isang magandang tulad mo, ang mabuhay lang ay mahirap. Pagkatapos ay sinuri niya ang maamong mga mata ng dalaga, ang maayos nitong ilong, malaseryeng mga labi, at ang banayad na pagumbok ng balakang nito. Kabanata 552. Medyo konserbatibo ang suot ng dalaga, mahaba ang damit hanggang lampas tuhod at mataas ang kwelyo sa kanyang leeg, pero may aura siyang naglalabas na ikinabighani niya. Ang tunay na kagandahan. Napagdesisyonan ni Wesley na kailangan niyang makuha ang babaeng ito para sa kanyang sarili, tuluyang nakalimutan ang babala sa kanya ni Russell. Nako, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Paano kita tatawagin? Kiting ang apelyido ko, ako si Wesley Kiting, sabi ni Wesley habang unti-unting lumalapit kay Luna. Akala ni Wesley ay napakahusay ng kanyang kakayahan sa pang-aakit, ngunit inikat ni Luna ang kanyang mga mata ng napakalakas na halos makita na niya ang kanyang utak. Ano ba to? Siya ang pinakamagaling na manligaw sa Imperial. Gamit ang ganitong uri ng pamantayan. Ako, tumingin siya sa Great Demon King na dahan-daang lumalapit sa kanya. Pagkatapos ng mahaba at masayang kwentuhan kasama ang kanyang kaibigan noong kababata niya, sa wakas, dumating na rin siya. Talagang naakit si Wesley sa kung paano nakatingin si Luna sa ibang direksyon kapag kinakausap siya. Nakakaakit talaga. Kasabay nito, ngumiti si Luna at sumagot kay Wesley, ngayon ay ginagamit ko ang apelyidong Windsor, pero sa hinaharap ay Ford na ang gagamitin ko. May agresibong ekspresyon sa mukha si Lucas pero nang marinig niya ito, naging maamo ang mga mata niya. Ford. Ang galing naman ng sagot niya, gaya ng inaasahan sa asawa niya. Sinong Ford? Tanong ni Wesley. Lucas Ford, sagot ni Luna. Matagal na nakatitig si Luna kay Lucas. Naintindihan siya ni Wesley at malamig na ngumiti. Hey, Miss Windsor, ang sakam mo talaga, no? Bakit hindi? Napagdesisyonan ko na hindi ako magpapakasal sa kahit sino maliban kay Lucas Ford. Halos matawa ng malakas si Wesley. Lahat ng babae sa Imperial ay gustong maging ginang Ford. Sa tingin mo ba ay kaya mo talaga? Bakit hindi ka magkaroon ng mas makatotohanang layunin? Habang nagsasalita siya, sinubukan niya iabot ang kamay niya kay Luna. Biglang pumasok si Lucas sa pagitan nilang dalawa. Hey, CEO Ford, ikaw. Medyo nagulat si Wesley dahil akala niya ay nandito si Lucas para makipag-usap sa kanya. Ngunit hindi man lang siya tiningnan ng lalaki, nakatuon ang kanyang tingin sa dalagang nasa harap niya, may banayad na titig at malambing na tinig, babalik tayo ng magkasama mamaya. Tumango si Luna ng may malaking ngiti. Sige. Ang maikling pag-uusap na ito ay sapat na mabisa para matakot si Wesley. Ito, silang dalawa, anong nangyayari? Maaari ba itong maging? CEO Ford, ako. Nang mapagtanto ni Wesley kung ano ang kanilang relasyon, halos mawala ang kanyang kaluluwa. Nakatitig lamang siya sa lalaki ng walang imek. Sinulyapan siya ni Lucas ng may panunuya, pagkatapos ay umalis ng walang imek. Kahit na isang maikling sulyap lamang ito, pakiramdam ni Wesley ay nakaranas siya ng isang maikling sandali ng kamatayan. Pagkaalis ni Lucas, tumingin si Wesley kay Luna. Ay ikaw, at si Lucas ay. Ngumiti si Luna ng may pang-uuyam. Tama nga ang iniisip mo. Hindi na kaimik si Wesley. Mabilis na lumapit si Wesley kay Russell. Buwisit ka, Russell. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang babaeng iyon ay kasintahan ni Lucas? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo kanina? Nakita ni Russell na hinihingal at pinagpapawisan ang lalaki na parang hinabol ng isang halimaw. Kailan? Muntik nang mapatalon si Wesley. Sabi ko sa iyo huwag kang humanap ng gulo. Isipin mo, ilang tao lang ang maaaring manggulo sa iyo sa Imperial. Malalaman mo rin yan pagkatapos ng maingat na pag-iisip, walang emosyong sabi ni Russell. Natarante si Wesley. Nako, ano ang dapat kong gawin? Niligawan ko talaga ang babae ni Lucas. Dapat ba akong bumili ng ilang bagay para sa kanya bilang paghingi ng tawad? Mukhang gusto niya ang mga damit ng Spirit. Dapat ko ba siyang bilhan ng ilan? Tinitigan siya ni Russell na parang tanga. Ang babaeng iyon ang may-ari ng Spirit. Muling nawalan ng malay si Wesley. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, nakita nila si Wesley na nanliligaw sa babae at pagkatapos, lumapit si Lucas. Dahil sa itong sulok, ang likod lang ni Lucas ang nakikita ng lahat habang hinaharangan niya si Luna, kaya inakala ng lahat na may sinabi si Lucas kay Wesley. Tumakas ang umano'y Casanova na parang may multo sa sulok ng silid na iyon. Ano nga ba ang eksaktong sinabi ni Lucas sa kanya? Gayunpaman, mayroon ding mga taong nakakaintindi sa nangyari. Hahaha, naghahanap talaga ng gulo si Wesley. Niligawan pa niya ang babae ni Lucas. Sigaw ni Clinton. Hindi alam ng karamihan ang nangyari dahil iilang taong malapit kay Lucas lamang ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng babae. Niyakap ni Thea ang kanyang asawa. Pero hindi mo masisisi si Wesley. Sino ang mag-aakala na ang isang babae rito ay magiging kasintahan ni Lucas? Nako, plano ba nina Lucas at Miss Windsor na itago ang kanilang relasyon? Tanong ni Clinton.
Nabalitaan ko na dahil sa karera ni Miss Windsor, hindi nila maaaring isa publiko ang kanilang relasyon. Sabi ni Thea. Tumingin si Clinton sa direksyon ng babae. Sa tingin ko, mabait naman talaga ang babaeng ito. Kung may ibang babaeng sikat na makikipag-date kay Lucas, tiyak na iaanunsyo niya ito sa buong mundo. Kilala mo ba si Sumimoto mula sa Glory World Entertainment? Wala siyang kaugnayan kay Lucas, pero lagi niyang tinatawag ang sarili niyang Mrs. Fordo ang tunay na pag-ibig ni Lucas. Pero ang totoo, malamang hindi nga alam ni Lucas kung sino siya. Totoo yan. Kahit 2 beses pa lang kaming nagkita, mabait naman siya at espesyal, lagi niya kaming tinatakot gamit ang mga stunt niya, hahaha. Sa isang tahimik na sulok ng hardin, may hawak na baso ng alak si Archie, habang nakatingin sa direksyon ng lawa. Mukhang kinakabahan si Rebecca. Papa, sigurado ka bang ayos lang talaga ang paraang ito? Humigop si Archie ng alak. Maraming opisyal ng gobyerno ang kasama sa mga bisita ngayon. Mayroon pang ang tauhan mula sa Departamento ng Batas at nandito rin si Judge Easton. Kung papatayin niya ang isang tao dito, kahit si Lucas ay hindi na siya matutulungan. Kahit nakayapan niyang iligtas siya sa kamatayan, sa tingin mo ba ay papapasukin pa ng pamilya Ford ang isang mamamatay tao? Kabanata 553. Nakunat ang noo ni Rebecca habang tinitingnan ang babaeng nakasuot ng puti na kausap ni Luna. Wala bang problema kay Hillary? Paano kung hindi siya mamamatay? Siguradong mamamatay siya. Kumislap ang mga mata ni Archie na may intensiyong pumatay. Kung hindi man siya mamatay, inayos na niya ang sariling mga tauhan para asikasuhin iyon sa ospital. Walang magiging problema. Ito ang unang beses na nasangkot siya sa mga bagay na may kinalaman sa buhay ng isang tao. Nanginginig ang mga daliri ni Rebecca sa kaba ngunit agad siyang kumalma. Sinusubukan lang niyang pigilan ang babae sa patuloy na panloloko kay Lucas. Hindi mali ang ginagawa niya. Maraming beses nang nabigo ang kanyang mga plano. Hindi na maaaring magkaroon pa ng mga aksidente sa pagkakataong ito. Ang mga matinding sitwasyon ay nangangailangan ng matinding mga hakbang. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang wala nang magagawa pa si Luna. Nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga alalahanin nang maalala niya ang malamig na pakikitungo sa kanya ni Lucas. Mahigpit na tinapik ni Archie ang balikat ng kanyang anak. Humanda ka na, tayo na ang susunod. Tawagin mo rin ang tito at tita Ford mo. Hayaan mong makita nila si Luna na pumatay ng tao para sa kanilang sarili. Ngayon, magiging interesante iyon. Opo, Papa. Matapos matakot si Wesley sa Great Demon King, sa wakas ay nag-iisa na si Luna. Kumuha siya ng pagkain ng isda at tumayo sa tabi ng lawa, inihahagis ang mga pellets. Isang malaking kawan ng mga pulang isdang koy ang sumugod, nag-aagawan ng pagkain. Biglang naisip ni Luna ang matako na si Lucian, kaya kinuhanan niya ng litrato ang mga isda at ipinadala ito sa kanya. Habang masayang pinapakain niya ang mga isda, biglang may narinig siyang mga yabag sa likuran niya. Akala ni Luna ay ibang lalaking nanliligaw sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang kakaiba at mahinang babae na nakasuot ng mahaba at puting damit. May makeup ang babae pero hindi nito maitago ang kanyang mapatla at mahinang kalagayan. Sinuri pa siya ni Luna, gustong malaman kung hindi niya ito kilala. Hindi niya alam kung bakit naroon ang babae, kaya tahimik siyang naghintay para malaman kung ano ang gagawin nito. Tiningnan ng babae si Luna na parang basura at ngumiti ng malamig. So, ikaw si Luna Windsor. Mas makapal pa ang mukha mo kaysa sa Great Wall. Isang babaeng tulad mo na naghahangad na mapasama sa pamilyang Ford. Tinaas ni Luna ang kanyang kilay. Kahit mukhang mahina ang babaeng ito, hindi naman talaga ganoon ang sinasabi ng bibig niya. Pero, sigurado akong hindi ko kilala ang babaeng ito. Anong nangyayari? May mali, amoy malansa. Habang hinuhulaan ni Luna ang intensyon ng babae, nagsimulang magsalita ang babae ng mas marami pang katawa-tawang mga salita. Sa tingin mo ba may tatago mo ang katotohanan ng isa ka lang batang babae sa pamamagitan ng pananamit na parang modelo? Isa ka lang mababang uri ng tao. Sino ka sa tingin mo? Ikaw na walang ina. Sa huling pangungusap na iyon, pinaikit ni Luna ang kanyang mga mata at naglabas ng isang nakamamatay na aura. Mas lalong na-motivate ang babae nang makita ang reaksyon ni Luna, kaya patuloy niya itong kinukulit. Sino ba ang hindi nakakaalam kung gaano kakomplikado ang industriya ng entertainment? Isa ka lang ding malaswang puta. Tumigil ka na sa pag-arte na inosente. Bruha ka. Hindi inaasahan ng babaeng nakaputing bestide na kayang pigilan ni Luna ang sarili ng ganito kalakas at hindi magalit sa kanya. Pagkatapos ay natapon niya ang hawak niyang baso ng red wine kay Luna. Tumutulo ang alak sa mukha at buhok ni Luna. Basang-basa rin ang damit niya. Mukha siyang magulo at ang mga mata niya ay puno ng kadiliman. Tuwang-tuwa ang babaeng nakaputi. Ngayon, sasalakayin na niya ito. Mas naging agresibo ang babae, itinulak si Luna sa mga balikat. Bruha ka, ang lakas ng loob mong titigan ako ng masama. At gayon paman. Hindi inaasahan ng dalaga ang sumunod na nangyari. Mahina niyang naitulak si Luna ngunit ang katawan ni Luna ay parang isang naligaw na saranggola na walang bigat. Nahulog siya sa lawa. Paano nangyari ito? Dapat si Luna ang nagtulak sa kanya sa ilog. Paano nabaligtad ang mga papel? Ang mas malala pa rito ay nang, itulak, si Luna sa lawa, lumapit si Rebecca habang nakakapit sa braso ni Cassandra. Kasama rin nila sina Lawrence at Theodore, nagkukwentuhan habang naglalakad. Kasabay nito, nahulog si Luna sa lawa kasabay ng malakas na pagtalsik. Nakita naman nilang lahat.
May nakita ang ilan sa mga katulong na malapit doon na may nahuhulog sa tubig, kaya sumigaw sila, "Arg! May nahulog sa tubig! May nahulog sa tubig! May babaeng nahulog sa tubig! Bilisan mo, iligtas mo siya!" Nagulat sina Cassandra at Lawrence. Anong nangyari? Kamukha ni Luna ang taong nahulog sa tubig ngayon lang. May tao, mayroon bang magaling lumangoy dyan? Pakiusap, iligtas mo siya. Mabilis na nagmakaawa si Theodore para humingi ng tulong. Bigla na lang may tumalon sa lawa. Tumalon si CEO Ford. Sumigaw ang isang katulong, "Mag-ingat ka, CEO Ford." Lucas, namutla ang mukha ni Cassandra. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lawrence. Huwag kang mag-alala, magaling lumangoy si Lucas. Hindi inaasahan ni Theodore na mangyayari ito. Medyo malalim ang lawa na ito at may ilang malalaking bato sa ilalim ng tubig. Delikado. Pupunta rin ako. Akmang sisisid si Russell sa lawa ngunit pinigilan siya ng ilang katulong. "Master, mapanganib, nandito na ang mga gwardya." Hindi inaasahan ni Rebecca na ang taong mahuhulog sa lawa ay hindi ang taong inayos, kaya naman natulala siya. Mukhang galit na galit din si Archie habang tinitigan ang babaeng nakaputi. Gulat na gulat ang dalaga. Nang inig siya nang maramdaman ang matalim na nakatitig sa kanya ni Archie. Kasabay nito, sa ilalim ng lawa, naramdaman ni Lucas ang isang kamay na dumampi sa kanya, kaya mabilis niyang hinayla ang dalaga palapit sa kanya. Nang akmang iaangat na niya ito, pinigilan siya ng dalaga, habang sinusulatan ang palad nito gamit ang daliri, "Makipagtulungan ka sa akin." Maaaring hindi alam ng iba pero sigurado si Lucas na sa kakayahan ni Luna, hindi siya kailanman matutulak ng isang mahinang babae sa lawa at walang pipili ng araw na ito para saktan si Luna. Isa lang ang posibilidad, si Luna mismo ang kusang mahulog sa lawa. Kahit nahulaan niya ito bago sumisid, gulat pa rin siya at tumalon sa lawa para kunin ito, dahil sa takot sa anumang aksidenteng maaaring mangyari. Ngayon, sa wakas ay ipinaalam na sa kanya ng babae ang tungkol sa kanyang stunt. Galit na kinurot ni Lucas ang baywang ng dalaga at nanlaki ang mga mata nito na parang nagrereklamo, "Hoy! Halos hindi ako makahinga dahil sa kurot mo." Kabanata 554. Pagkatapos niyang bigyan si Lucas ng isang tingin at gantihan sa pamamagitan ng pagkagat sa labi nito, ipinagpatuloy ni Luna ang pagsulat gamit ang daliri sa palad nito. Hindi maintindihan ni Luna kung bakit ang babaeng iyon na nakaputi ay patuloy na kumikilos na parang baliw sa simula. Nang sandaling ibinuhos sa kanya ang baso ng alak, muntik na siyang gumanti ng pisikal. Sa kabutihang palad, nakareact siya sa tamang pagkakataon at nagpa siya ng gumawa ng unang galaw sa pamamagitan ng pagbaliktad ng sitwasyon. "Puff, gusto mo akong lokohin sa pangit mong acting. Ako rin, lolokohin kita pabalik." Naintindihan ni Lucas ang iniisip ni Luna. Malinaw na maraming ibang paraan para lutasin ang sitwasyon, pero ang dalagang ito, palaging ginagawang, nakaka-excite. Sa pagkakataong ito, nangyari na ito mismo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi na niya alam ang sasabihin. Kapag nasa tapat na siya ng lawa, kahit na kailangan pa niyang patuloy na aliwin ang lahat ng mga bisitang lumalapit sa kanya para sa isang maliit na kwentuhan, palagi siyang nag-iiwan ng kaunting atensyon kay Luna. Pinapakain muna ni Luna ang mga isda, pagkatapos ay isang babaeng nakaputi ang nagsimulang magsalita sa kanya nang nakasandal ang likod. Pagkatapos, nangyari ang susunod na eksena bago pa siya makapag-react. Sa totoo lang, alam ni Luna na pwede sana siyang lumayo nang mapagtanto niya ang intensyon ng kausap niya, pero iyon ang magbibigay ng kalamangan sa kanila. Gusto niya talagang gumanti sa kanila, kaya ginawa niya. Hindi pa tapos ito. Habang nagliligawan sina Lucas at Luna doon sa baba, nababaliw na ang mga tao sa tabing lawa. Diyos ko, anong gagawin? Bakit hindi pa umaakyat si Lucas? Huwag kang mag-alala, nandito na ang mga security. Naiinip na si Archie sa puntong ito. Agad niyang tiningnan ang babaeng nakasuot ng puting damit. Kung mahuhuli ang babaeng ito at maglakas loob na ibunyag ang kanyang pagkatao, siguradong matatapos na ang lahat. Kahit hindi niya gawin iyon, hindi pa rin sila makakaligtas sa kabiguan. Dahil si Hillary ay isang malayong kamag-anak ng mga Jones, nakarating lamang siya sa piging na ito dahil espesyal niyang hiniling kay Russell ang isang karagdagang imbitasyon. Noong una, inakala niyang mabibigyan sila nito ng posisyon para mahuli si Luna. Sino ang mag-aakala na magiging ganito kalaki ang isyong ito na magagamit laban sa kanila? Matapos matanggap ng babaeng nakasuot ng puting damit ang seryosong tingin ni Rebecca, namutla siya na parang kumot at naisip ang tumakas ng palihim habang nagkakagulo pa rin ang lahat. Gayunpaman, nang handa na siyang tumakas ng palihim, napansin siya at nahuli ni Thea. "Hoy, ikaw! Saan ka pupunta? Paano ka naglakas loob na tumakbo pagkatapos mong maitulak ang isang tao?" "Hindi ko ginawa, hindi ko siya itinulak," sigaw ni Hillary. Hinawakan din siya ni Clinton sa palso. "Nakita ka ng lahat, paano ka naglakas loob na magpanggap na tanga?" Habang malakas siyang kinundenan ni Thea at ng kanyang asawa, ang lahat ay nagsimulang ibaling ang kanilang atensyon sa kanya. Agad na tinawag ni Theodore ang mga tao na pigilan ang babae at huwag itong hayaang makatakas. Walang nagawa si Rebecca kundi pilitin ang sarili na sabihin, "Tito Theo, kapatid ko si Hillary." Hindi pagkakaunawaan ang nangyari kanina. Nakita mismo ni Theodore kanina na itinulak ng babaeng ito ang tao sa lawa, kaya seryoso siyang tumingin at mariing sinabi, "Ano man ang mangyari, kailangan nating maghintay hanggang sa mailigtas ang taong iyon bago tayo mag-usap pa." Hindi pa maaaring umalis ang babaeng ito.
Sa isang sulok, isang malabong lamig ang sumilay sa mga mata ni Russell nang makita niya ang kinakabahang ekspresyon ni Rebecca. Isa-isang lamusong sa tubig ang security team at ginamit ang kanilang napakalakas na flashlight para hanapin ang mga lamusong sa tubig. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakarating si Lucas sa pampang at kinarga si Luna na naghahabol ng hininga. Nang makita ni Cassandra ang babaeng karga ni Lucas, nangyari nga ang hula niya. Si Luna talaga iyon, hindi nakakapagtaka na mabilis na sumugod ang anak niya. Pero bakit naman magtatalo at mag-aaway sina Luna at ang kamag-anak ni Rebecca na hanggang sa puntong itulak na lang siya sa tubig? Umalis kayo, utos ni Lucas sa mga panauhing nakaharang sa kanyang daan. Karga niya ang dalaga at mabilis siyang naglakad papunta sa pinto. Pagkalipas ng isang oras, sa isa sa mga dekalidad na pribadong ospital ng Imperial, na nasa ilalim ng Ford Corporation, upang makipagtulungan sa pagganap ng kanyang kasintahan, tinawagan na ni Lucas ang ospital ng mas maaga, kaya agad na isinama si Luna sa emergency ward. Sa pasilyo, naroon ang lahat ng matatanda, sina Lawrence, Cassandra, Archie, at Theodore. Bukod doon, naroon din sina Rebecca at Russell. Sa upuan sa sulok ay nakaupo ang babaeng tumulak kay Luna kanina, nanginginig sa lamig. Hindi kalayuan, may narinig silang mga yabag. Lumapit ang ilan sa mga nakauniporming tauhan ng seguridad at binati si Theodore, Minister Scott. Mabilis na nagpalitan si Theodore ng ilang magalang na pagbati sa kanila. Nang makita ni Archie na tinawagan niya ni Theodore ang mga pulis, agad siyang nagmukhang seryoso. Minister Scott, away lang yan ng mga bata. Kailangan pa ba nating abalahin ang mga kaibigan natin sa istasyon ng pulis para lang sa ganito kaliit na away? Sumagot si Rebecca, kaarawan ni Tito Theo ngayon. Mukhang hindi maganda kung gagawa tayo ng ganitong kabuluhan. Pwede naman nating ayusin ito ng pribado. Mamaya, dadalhin ko si Hillary kay Luna para humingi ng tawad. Humingi ng tulong si Rebecca kay Russell. Tila wala na siyang malay simula noong insidente, ngunit nang mapansin niya ang tahimik na paghingi ni Rebecca ng tulong para makapagsalita, kumunat ang noo niya at nag-aalalang tumingin sa pulang ilaw ng emergency ward, at hindi na nag-abalang magsalita pa. Nag-isip sandali si Lawrence bago sinabing, Old Scott, huwag na natin itong gawing malaking bagay. Kung ayos lang ang bata, pwede natin itong gawin ng sarilinan. Agad na sinabi ni Archie kay Lawrence, isa lamang siyang nalunod na daga at dapat ay maayos lang siya. Ang maliit na bagay na ito ay hindi talaga nangangailangan ng ganito kalaking puwersa. Hindi niya direktang ipinahiwatig na pinalalaki ni Theodore ang isang maliit na isyu. Hindi nila namalayan na kung ang taong nakahiga sa emergency ward ay si Hillary dahil sa pagkatulak sa kanya ni Luna, malamang ay magdudulot ito ng matinding ingay at hindi makakatakas si Luna. Plano pa nga niyang kaladkarin ang mga hindi makatwirang kamag-anak ni Hillary para makipag-away. Nang marinig ni Theodore ang payo ng kanyang dalawang kaibigan, nagsimula siyang maimpluwensyahan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng emergency ward at sumugod palabas ang isang nurse mula sa loob. Sino sa inyo ang pamilya ng pasyente? Biglang tumigil ang tibok ng puso ng pasyente. Kailangan namin ng lagda para sa abiso ng kanyang kritikal na kondisyon. Nang sandaling sinabi ng nurse ang lagda, biglang nabalot ng matinding katahimikan ang buong pasilyo. Nagtinginan sina Rebecca at Archie sa takot. Muntik nang malunod si Luna kaya agad siyang sinagip ni Lucas. Paanong naging malala ang pangyayaring ito? Ako, si Lucas, na nanatiling tahimik sa buong oras, ay tumayo para kunin ang dokumento mula sa nurse at pirmahan ang pangalan nito. Pagkatapos, ang napakalamig na mga mata ni Lucas ay tumingin kina Archie at Rebecca. Sa malamig na boses, sinabi niya, sinasadyang pagpatay. Mukhang maliit lang ito para sa iyo. Nang makita nilang napirmahan na ang dokumento ng pagkilala at ang katotohanan ang babaeng ito ay kasintahan ni Lucas, alam ni Theodore na hindi niya ito maaaring baliwalain, kaya hindi na siya nag-atubili pa at agad na sinabi sa pulis na nasa harap niya, Chief Cruz, dalhin niyo na siya. Kabanata 555. Pagkatapos, lumapit ang isang pulis at pinosesan ang mga kamay ni Hillary. Agad na nabahala si Hillary na tumingin kina Archie at Rebecca. Becky, Tio Archie, iligtas ninyo ako, hindi ko siya itinulak, not siya, hindi ko talaga siya itinulak. Gayunpaman, ang iilang tao na nasa koridor, kasama na sina Archie at Rebecca, ay nakitang itinulak ni Hillary si Luna. Paano nila paniniwalaan ang mga sinabi niya? Malungkot na nakasimangot si Cassandra. Paano nagkaroon ng ganito kasama na kamag-anak ang pamilya Jones? Kahit hindi niya laging gusto si Luna, hindi niya naman gustong mamatay ito. Ngayon, ang taong nagtulak kay Luna sa lawa ay isang miyembro ng pamilyang Jones, kaya hindi niya maiwasang mag-isip ng walang katapusang, paano kung? Gusto pa sanang magsalita ni Archie, pero agad na humingi ng tawad si Theodore, pasensya na, Brother Jones. Masyado nang samobra ang bagay na ito. Nasa bingit pa rin ng panganib ang buhay ng biktima at napakaraming bisita sa bahay ko kanina, kasama na ang mga mahalagang tao mula sa gobyerno. Para maayos ang ganitong bagay sa ilalim ng pagmamasid ng ibang tao, kailangan kong bigyan ng maayos na paliwanag ang lahat. Nakatayo roon si Archie ng matigas. Wala na siyang ibang masabi. Dapat sanay sa kanya ang mga salitang ito, ngunit ngayon ay naging dahilan na ito para sisihin siya. Tio Archie, iligtas mo ako. Tio Archie, hindi ko talaga siya itinulak. Sigaw ng batang babaeng nakaputi habang dinadala siya ng mga pulis. Nakatayo si Archie sa parehong lugar na may madilim na ekspresyon. Habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdamang kakaiba ito.
Ano ang nangyari? Malinaw na walang kapintasan ang kanilang plano. Paano naging si Luna ang taong nahulog sa tubig sa huli? Pwede bang habang isinasagawa ni Hillary ang plano, nagkamali siya at aksidenteng natulak si Luna? Wala naman siyang nagawa, pero nasira pa ang lahat. Walang galit si Hillary kay Luna. Paano niya magagawang planuhin na patayin siya? Wala itong saysay. Mabilis na bulalas ni Rebecca. Wala talaga itong saysay, kaya malamang may nagutos sa kanya na gawin iyon. Naniniwala akong malalaman din ng mga pulis ang tunay na salarin sa lalong madaling panahon. Sa isang pangungusap pa lang na iyon, agad na itinutok ni Lucas ang palaso sa mga Jones. Hindi inakala ni Rebecca na mahuhulog siya sa patibong dahil nawalan na ng kulay ang mukha niya. Kung totoong ibinulgar ni Hillary ang plano nila, tapos na ang lahat. Kahit pa ang orihinal nilang plano ay hindi totoong pagpatay kundi simpleng pag-frame kay Luna, kung malalaman ito, halos pareho na rin ang epekto. Nananatiling nakabukas ang ilaw sa emergency ward. Sa pasilyo, iba't iba ang iniisip ng bawat isa, mabilis na naglalakbay sa kanilang mga isip. Nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Lucas. May mensahe na dumating. Darling, para maging totoo, kailangan mong magkunwaring mas malungkot. Tuturuan kita. Isipin mo kung ano ang mararamdaman mo kung namatay ang asawa mo. Pagbasa ni Lucas sa mensahe ni Luna, biglang nanlumo ang mukha niya. Ang babaeng ito, bakit ba siya basta-basta nagsasabi ng mga ganoong salita? Magaling naman si Lucas sa pag-arte, pero sa mensaheng ito ni Luna, lalo lang siyang nagmukhang kakilakilabot. Ang ekspresyon ng mukha niya, talagang halos katulad ng may namatay na asawa. May bahid ng hinala si Archie na may mali, pero nang makita niya ang ekspresyon ni Lucas, naisip niyang imposible iyon. Hindi nila inasahan na habang sinusubukan nilang i-frame si Luna, sila pala ang naloko niya. Sa katunayan, mula umpisa hanggang katapusan, nakipagtulungan si Lucas sa kanyang pag-arte para tulungan siyang makahuli ng iba. Bagaman sa pagkakataong ito, desidido si Luna na lokohin sila hanggang dulo, hindi niya inaasahan na may isang napakahalagang bagay na nakaligtaan siya. Bumukas ang pinto ng elevator. Sa dulo ng pasilyo, may tumatakbo papunta sa emergency ward. Karga-karga niya ang isang little bun. Anong nangyayari? Kumusta si sister-in-law? Kakadalo lang niya sa isang piging. Paano siya nahulog sa tubig? Buhat ni Lucian si Little Treasure at hinihingal habang nagtatanong ng malakas. Nang makita ni Cassandra na dinala rin ni Lucian si Little Treasure, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bakit ka nandito? At dinala mo pa si Little Treasure sa ganitong lugar? Pahayag ni Lawrence, anong kalokohan ito? Dali, iuwi mo na si Little Treasure. Punong-puno ng bakterya at virus ang ospital. Pinunasan ni Lucian ang pawis sa kanyang noo. Masunurin ko lang inaalagaan ang bata sa bahay. Pero bigla akong nakatanggap ng balita na itinulak si sister-in-law sa tubig, kaya dali-dali akong pumunta dito. Narinig ni Little Treasure ang tawag at sinabing kailangan ko siyang isama. Wala akong ibang pagpipilian, maaari ko lang siyang dalhin. Habang sinasabi niya ito, nanatiling nakatuon ang mga mata ni Little Treasure sa direksyon ng emergency ward. Nagsimula siyang magpumiglas ng marahas sa mga bisig ni Lucian, sumigaw ng hindi maintindihan sa isang garalgal na boses. Ang tanging nagawa lang ni Lucian ay ibaba ang Little Bun. Pagkababa ni Little Treasure sa lupa, tumakbo siya papunta sa emergency ward. Habang nakatitig siya sa malalaki at puting pinto na mahigpit na nakasara at sa nakasisilaw na pulang ilaw sa itaas ng kanyang ulo, namutla ang mukha ng Little Bun at nanginig ng malakas ang kanyang maliit na katawan. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw ng malakas, ah, ah, ah. Habang sumisigaw siya, malakas niyang kinatok ang mga pinto ng operating room. Natakot ang lahat sa emosyonal na kilos ng batang ito. Mabilis na tumakbo si Cassandra at niyakap ang kanyang mahal na apo, sinusubukang pakalmayan ito, Little Treasure, huwag kang mag-alala. Ayos lang ang lahat, nasa loob ang doktor, malapit nang lumabas ang tita Luna mo. Huwag kang matakot. Mabilis din siyang inalo ni Lawrence, Little Treasure, huwag kang matakot, nandito si Lolo. Tiyak na ipapagamot ko sa mga doktor ang tita Luna mo. Umuwi muna tayo, ha? May istorbo mo ang mga doktor na nagtatrabaho rito. Gayunpaman, hindi na marinig ni Little Treasure ang mga boses sa paligid niya, at lalong lumulubog sa sarili niyang luha. Patuloy pa rin siyang nawalan ng kontrol, hindi siya tumigil kahit napaus ang kanyang boses. Sumigaw siya at ginamit ang kanyang maliliit na kamay upang hampasin ang pinto ng buong lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Hindi mapigilan ng lahat ang pagkaantig. Sinisisi na ni Theodore ang sarili niya ng husto. Nagkaroon ng gulo si Luna sa loob ng bahay niya, kaya siya ang dapat managot. Nanginig ang katawan ni Russell nang halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Sa pangalawang pagkakataon, ito na ang pangalawang pagkakataon. Ibinigay niya ang imbitasyon ng babaeng iyon kay Rebecca. Siya ang nagabot nito sa kanya. Paano nangyari to? Kanina lang, pinadalhan pa ako ni sister-in-law ng mga mensahe tungkol sa mga cute na koi fish. Paano siya biglang mamamatay ng ganito kaga? Nanginginig ang mga balikat ni Lucian nang halos maiyak na rin siya kasama si Little Treasure. Magulo ang sitwasyon. Habang pinapanood ni Lucas ang hindi mapigil ang eksenang ito mula sa gilid, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Hindi niya inakalang dadalhin ni Lucian si Little Treasure. Napakaganda ng soundproofing ng emergency ward kaya hindi alam ni Luna kung ano ang nangyayari sa labas. Gayunpaman, hindi kailanman hahayaan ni Luna na malungkot si Little Treasure ng isang segundo kahit itigil pa ang plano niya sa kalagitnaan.
Pinag-isipan ito ni Lucas at handang dalhin ang kanyang anak sa ibang lugar, pagkatapos ay palihim na sabihin sa kanya ang totoo. Iyon lang ang kaya nilang gawin. Nagpa siya si Lucas na gawin ito, pagkatapos ay lumapit sa kanyang anak. Little Treasure, kumalma ka. Makinig ka sa akin, ang iyong. Pero bago pa man makapagsalita si Lucas, kinagat na ni Little Treasure ang likod ng kamay niya at itinulak siya palayo. Tinignan niya ang ama niya ng masama gamit ang pares ng nakakatakot at galit na mga mata, na para bang isang maliit na halimaw na nasaktan. Tinitigan niya ito at saka tinitigan ng lahat habang sumisigaw ng malakas, Mommy. Gusto ko si Mommy. Gusto ko si Mommy. Kabanata 556. Sa walang laman na pasilyo, ang mapanglo na tunog ng batang sumisigaw ng, Mommy. Nang paulit-ulit ay nagpagulat kina Lucas, Lucian, Cassandra, at Lawrence. Nagsalita si Little Treasure. Sinabi niyang, Mommy. Ang unang reaksyon ni Lucas ay ang pagpindot ng ilang buton sa kanyang telepono nang walang pagbabago sa ekspresyon. Pagkatapos, bumukas ang mga pinto ng emergency ward at lumabas ang isang doktor na nakaputing Amerikana. Isa sa mga kapamilya ng pasyente, pasok po kayo. Baka sakaling mapuko ninyo ang pagnanais ng pasyente na mabuhay. Si Little Treasure, Doktor, papasokan mo si Little Treasure. Agad na pagmamakaawa ni Lucian. Mabilis na hinailan ng doktor si Little Treasure sa kamay papasok sa ward. Muling sumara ang pinto at bumalik sa katahimikan ng pasilyo. Sa sandaling ito, sa emergency ward, mayroon pang isang nakatagong silid sa loob at nakahiga si Luna doon para matulog. Biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Akala ni Luna ay may sasabihin ang doktor sa kanya, pero ang bumungad sa kanya ay ang doktor na naghahatid kay Little Treasure papasok, na ang mga mata ng Little Bun ay pula at puno ng luha. Little Treasure, nagulat si Luna nang makita ang Little Bun at dali-daling bumaba sa kama. Bago pa man siya makalakad palapit, binitawan na ni Little Treasure ang kamay ng doktor at tumakbo palayo. Isinubsob niya ang mukha sa yakap ng kanyang ina at nagsimulang umiyak ng malakas sa sumunod na segundo. Dati, kahit na magalit si Little Treasure, puro luha lang ang mga mata niya. Hindi pa siya umiyak ng ganito kabigat ang puso niya dati at agad na nabasa ang damit ni Luna. Habang pinapanood niya ang pag-iyak ng Little Bun hanggang sa malagutan ito ng hininga at pinakikinggan ang nakakadurog na iyak nito, halos madurog ang puso ni Luna. Kasabay nito, napagtanto niya na nakalimutan na niya si Little Treasure. Diyos ko po, malamang na si Lucian ang nagdala kay Little Treasure dito. Baby, huwag kang umiyak. Baby, huwag kang umiyak, ha? Tingnan mo si Mommy, ayos lang ako rito. Wala akong kulang sa braso o binti, tumatalon-talon pa rin ako at buhay. Hindi naman talaga ako may sakit, at hindi rin ako nasaktan. Niloloko ko lang sila. Hindi ko inakalang pati ang baby ko ay maapektuhan din, mabilis na paliwanag ni Luna sa Little Bun. Nakahiga ang Little Bun sa yakap ng kanyang ina habang ang maliit nitong kamay ay mahigpit na nakahawak sa damit nito, ayaw bumitaw. Nanginginig pa rin ang kanyang maliliit na balikat dahil sa labis na pag-iyak. Mommy, ang bad ni Mommy. Oo, oo. Masama si Mommy. Si Mommy ang pinakamasama. Kasalanan ko ang lahat. Dapat sinabi ko na kay Little Treasure ng mas maaga. Sa wakas, hindi ko lang natakot ang mga kontrabida, natakot ko pa ang aking Little Treasure. Sorry baby, pasensya na. Si Mommy ang pinakamasama, oo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, biglang may napagtanto si Luna. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at tumitig ng mabuti sa Little Bun na nasa kanyang mga bisig. Little Bun, anong sinabi mo? Ano nga ang sinabi mo kanina? Ulitin mo ulit, bilasan mo. Nag-iilusyon lang ba siya? Narinig ba talaga niya ang pagtawag sa kanya ni Little Treasure? Tumangala si Little Treasure na may galit sa mukha at malungkot na sumimangot kay Luna. Sa paus na boses, sinabi niya, bad si Mommy. Nang matapos siya, niyakap ni Luna ng mahigpit ang Little Bun sa kanyang mga bisig at agad na tumulo ang kanyang mga luha. Tinawag akong Mommy ni Little Treasure. Tinawag talaga akong Mommy ni Little Treasure. Sabi ng Little Bun, masama raw ako. Nako, sabi ni Little Treasure masama raw si Mommy. Diyos ko, malapit na talaga akong mamatay sa tuwa. Ilang buwan na rin mula nang huling magsalita si Little Treasure, at sa panahong ito, wala pa ring sinabi si Little Treasure. Kahit nabalisa siya, alam niyang hindi niya maaaring madaliin ang mga ganoong bagay, kaya hindi niya kailanman pinilit ang bata na magsalita ng kahit ano. Sa paglipas ng panahon, matagal na siyang nasasanay sa pakikipag-usap kay Little Treasure gamit ang writing board. Kaya naman kadalasan, naiintindihan niya ito sa pamamagitan lamang ng isang sulyap ni Little Treasure. Hindi niya man lang naramdaman na naiiba si Little Treasure sa ibang bata. Gayunpaman, nang malinaw na marinig ng kanyang mga tainga ang pagtawag sa kanya ni Little Treasure na Mommy, parang may kung anong malakas na tumama sa kanyang dibdib, dahilan para mabara ang kanyang paghinga. Bumaha ang init mula sa kanyang puso hanggang sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Mayroong hindi maipaliwanag at mahiwagang pakiramdam. Niyakap niya ng mahigpit ang Little Bun at naramdaman niya na ang kanyang pagiging malapit sa batang ito ay parang isang bagay ng buto at dugo na parang hindi sila naghiwalay, na sila ay orihinal iisa. Miss Windsor, nagtatanong si CEO Ford kung maaari na kayong lumabas. Malumanay na tawag ng nurse sa may pintuan. Kahit gusto pang manatili ni Luna kasama ang Little Bun ng mas matagal pa, kailangan niyang tapusin ang palabas na ito, kaya mabilis niyang pinakalma ang sarili at sumagot, sige.
Pagkatapos, pinunasan ni Luna ang mga luha ng Little Bun habang nagniningning ang mga mata nito at sinabi ng salita sa salita, "Little Treasure, huwag kang mag-alala. Siguradong magiging mommy mo ako." Tumanggo ng malakas ang Little Bun. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas, dumilim ang pulang ilaw sa itaas ng ward at bumukas ang pinto. Hinayla palabas si Luna ng ilang doktor habang sinundan siya ng Little Bun na nakaupo sa wheelchair na may mga bakas ng luha sa mukha. Kahit na mukhang kaawa-awa pa rin ang Little Bun, tila mas maayos na ang kalagayan niya kaysa kanina, kaya nahulaan ng lahat na malamang ay maayos na si Luna ngayon. Tunay nga, ipinahayag ng doktor, wala na sa kritikal na kondisyon ang pasyente. Pagkasabi niya noon, nakahinga ng maluwag ang lahat ng naroon. Tunay ngang kapaki-pakinabang ang aming Little Treasure. Labis na naging emosyonal si Lucian. Nagtama rin ang tingin ni Cassandra at Lawrence sa isa't isa. Nang makita nila si Little Treasure kanina, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanya kung may nangyari talaga sa babaeng ito. Kahit ayaw nila sa kanya, hindi nila may kakaila na hindi talaga siya kayang mawala ni Little Treasure. Nang inig ang katawan ni Rebecca at may kadiliman sa kanyang mga mata. Umabot na sa puntong ito ang sitwasyon. Mas mabuti pa sana kung namatay na lang ang babae, pero hindi pa. Hindi lang iyon, ang pagtawag ni Little Treasure na, "Mommy," kanina ay talagang nakapagpaanteng kina Cassandra at Lawrence. Ang sitwasyon ay lalong lumalala. Sa isang liblib na pasilyo ng ospital, mukhang nahihirapan si Russell. Sa wakas, hindi niya maiwasang magtanong, "Becky, aksidente lang ba ang nangyari ngayon?" Nababalisa na si Rebecca. Nang marinig niya si Russell, mas lalo siyang nabahala. "Russell, ano ang ibig mong sabihin?" Sa ilalim ng mga mata ng lahat, hindi ako makakatakas kung may gagawin ako. At si Hillary ay malayong kamag-anak ko rin. Kaya paano ko siya uutusan na patayin si Luna sa liwanag ng araw? Sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Alam ni Russell na imposibleng gawin iyon ni Rebecca, ngunit pakiramdam niya ay kakaiba at nagkataon lang ang sitwasyong ito. Pero nakita na natin ang CCTV kanina. Nagsimula ang lahat kay Hillary na unang nag-provoke kay Luna. Maayos naman ang lahat bago iyon. Bakit bigla na lang siyang naging agresibo? Patuloy ni Russell. Kabanata 557. Naglaho ang ekspresyon ni Rebecca, ngunit mabilis siyang kumalma. Masama ang loob ko nitong mga nakaraang araw. Sinamahan ako ni Hillary ng matagal. Siguro na sobrahan ako sa pag-inom at may sinabi ako sa kanya tungkol sa amin ni Lucas. Nalaman niya ang tungkol sa pag-iral ni Luna kaya malamang ibinuhos niya ito sa sarili niya dahil pakiramdam niya ay hindi ito patas para sa akin. Aksidente lang ang lahat ng ito. Ngayon, pinaghihinalaan mo ba ako? Pinaghihinalaan mo ba na ang lahat ng ito ay utos ko? Pinanood ni Russell ang nagliliyab na mga mata ni Rebecca at pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao. Pasensya na, ngayon, muntik nang, "Hay, ibinigay ko sa iyo ang imbitasyong iyon." Kung talagang, "Hay," ako rin ang mananagot. Lumambot ang ekspresyon ni Rebecca at lumapit kay Russell para hilahin ang kamay nito. "Russell, pasensya na, isinali kita sa lahat ng ito, pero kasalanan ko ang lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo." Pinanood ni Russell ang dalaga na hila-hila ang kamay niya at tumingin sa ibaba na may bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. "Becky, mapagkakatiwalaan pa ba talaga kita?" "Russell, aksidente talaga ang nangyari, pero tinawag ito ni Lucas na sinasadyang pagpatay sa gitna ng matinding init ng panahon. Napakabigat ng paratang na iyan. Russell, may naiisip ka bang solusyon para sa akin? Total, sumama lang sa akin si Hillary, at dahil sa akin nangyari ang hindi pagkakaunawaan na ito. Napakabata pa niya, kung may kriminal siyang record dahil dito, masisira ang buong buhay niya." Nag-aalalang sabi ni Rebecca. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang mabilis siyang makalabas sa sitwasyon bago pa magalit sa kanila si Hillary. Gayunpaman, ang kapalaran ng kanyang buong pamilya ay nasa kanilang mga kamay at naniniwala sila na hindi rin niya gagawin ang ganoong katangahan, ngunit kung sakali man. Nang makita niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Rebecca, hindi na sumunod si Russell gaya ng dati. Bago ito, basta siya ang kasama, tutulong siya ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, kinurot niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at sa halip ay sinabi, "Pasensya na talaga. Hindi kita matutulungan sa pagkakataong ito. Alam mo rin kung ano si Lucas, muntik nang mamatay si Luna sa pagkakataong ito, kaya hindi niya siya basta-basta bibitaw. Ngayon, kahit ako, hindi ako makakapagitna sa panig ng pulisya. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Nandito lang si Hillary para magbakasyon at nangyari ito. Ano ang sasabihin ko sa pamilya niya?" Itinago ni Rebecca ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at nanghina ang kanyang katawan. Lahat ng nangyari ay wala na sa kanyang kontrol. Matagal nang umabot sa sukdulan ang kanyang emosyonal na pasanin. Mabilis siyang niyakap ni Russell at inalo, "Becky, huwag kang masyadong mag-alala. Mabuti na lang at maayos na si Luna ngayon. Isa pa, gaya ng sinabi mo, nag-away lang sina Hillary at Luna. Wala siyang balak na patayin siya. Sa totoo lang, hindi siya pahihirapan ng mga pulis pagkatapos ng kanilang investigasyon. Kahit na malakas ang impluwensya ni Lucas, maaari lang nila siyang sentensyahan ng sadyang pananakit sa isang tao." Hinawakan ni Rebecca ang noo niya, at malayo ang tingin. Tama si Russell. Hindi na ito hahayaang mawala ni Lucas sa pagkakataong ito, kaya wala nang saysay pang maghanap ng iba. Isa na lang ang ibang pagpipilian. Gabi,
Sa guardhouse, ginamit na ni Archie ang lahat ng kanyang mga panlilinlang, ngunit hindi niya nagawang iligtas si Hillary. Ilang minuto lamang ang kanyang oras para makausap ito. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin ng malinaw ang lahat, tanong ni Archie nang may galit na ekspresyon. Nang paulit-ulit niyang pinanood ang CCTV footage, kitang-kita sa footage na itinulak nga niya si Luna sa tubig. Wala nang paraan para makatakas sa kawit. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Hillary at ang kanyang mukha ay namumutla ng husto habang nakahawak sa metal na baras at emosyonal na sinabi, nasabi ko na iyan ng maraming beses. Hindi ko siya itinulak, hindi, bahagya ko lang siyang tinutulak para mapilitan siyang gantihan ako. Kahit na mukhang malakas ang aking mga kilos, mahina ko lang talaga siyang itinulak nang hindi gumagamit ng masyadong puwersa. Siya yun, binabangga niya ako, nahulog siya sa lawa ng mag-isa. Binabangga ako ng mangkukulam na iyon. Tio Archie, maniwala ka sa akin. Anong sinasabi mo? Sinasabi mo bang sinasadya ito ni Luna? Agad na tumayo si Archie. Tama, sinasadya niya ito. May kumpiyansa sa tono ni Hillary. Sigurado ka, kumunat ang noo ni Archie. Sigurado ako, Tio Archie, nakita mo mismo. Medyo malayo pa siya sa gilid ng baybayin, at hindi ko man lang ginamit ang lakas. Imposibleng mahulog siya, mataimtim na pangako ni Hillary. Nang marinig niya ito, nagbago ang ekspresyon ni Archie at dahan-dahan siyang umupo muli sa kanyang upuan nang may pagkadismaya. Sampay ng babaeng iyon. Paano nangyari ito? Sinasadya ito ng babaeng iyon. Matagal na kaya nitong nalaman ang plano nila, kaya naisipan nitong baliktarin ang sitwasyon para sila ang masisi. Kung ganoon nga, ang emergency rescue pagkatapos, ang kritikal na kondisyon, para saan kaya iyon? Tama, si Lucas nga. Ang pribadong ospital na iyon ay nasa ilalim ng Ford Corporation at sa iisang pamumuno ni Lucas, magiging napakadali para sa kanya na magtanghal ng isang buong palabas. Pero ganoon ba talaga kababa ang magiging antas ni Lucas para sa babaeng iyon? Ang mas ikinagulat niya ay naunawaan pala ng babae ang plano niya at binaligtad pa ang sitwasyon. Kung alam talaga ng babaeng iyon ang lahat, masama nga iyon. Walang paraan para magamit niya ang pagtatalo at aksidente para maayos ito. Tio Archie, pasensya na, hindi ko talaga alam na mangyayari ang aksidenteng ito. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na makapaghintay si Gavin. Maaari mo ba akong bigyan ng pera? Pagmamakaawa ni Hillary. Ang operasyon ng kanyang anak ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera at ang buhay nito ay nasa kamay ni Archie. Kung sisirain niya ito, hindi niya maisip. Tinitigan ni Archie si Hillary ng patagilid at may kung anong nakamamatay na tingin sa mga mata nito habang sinasabing, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa anak mo. Kinabukasan, nagliwanag na ang langit nang magsimulang kumatok si Little Treasure sa pinto ng kanyang ama. Gumising ka agad, gusto ni Little Treasure na bisitahin si Mommy sa ospital. Binuksan ni Lucas ang pinto at seryosong tiningnan ang kanyang anak. Sabihin mo, Daddy. Tawagin mo akong daddy sa kakita dadalhin doon. Agad na nagpakita ng pagmamataas ang batang lalaki. Iniwas niya ang tingin, saka tumakbo pababa. Ayoko kay daddy, kaya kong magtaksi ng mag-isa. Nang makita niya ang paghamak ng kanyang anak, walang magawang umangat ang sulok ng bibig ni Lucas. Pagkatapos niyang maligo at maghanda ng dalhin si Little Treasure sa ospital, lumapit din sina Cassandra, Lawrence, at Lucian. Agad silang napatingin kay Little Treasure. Nagsalita na ulit si Little Treasure kahapon. Kasama ang unang 2 beses mula noon, ito na ang pangatlong beses niya. Ibinaling nilang tatlo ang kanilang tingin kay Lucas. Kinakabahang hinailan ni Cassandra ang kanyang anak. Lucas, kumusta ka na? May sinabi pa ba si Little Treasure pagkatapos niyong umuwi kagabi? Kagabi, natutulog si Little Treasure nang buhatin namin siya pabalik. Kung gayon, may iba pa ba siyang sinabi pagkagising niya kaninang umaga? Tanong ni Lawrence. Wala. Nagkatinginan sina Cassandra at Lawrence, agad na napuno ng pagkadismaya. Sa pagkakataong ito, hindi na ba siya magsasalita ng ilang buwan pa? Halatang medyo nadismaya si Cassandra. Napakaganda na ng pagunlad niya, sabi ni Lawrence sa pagtatangkang aliwin ang sarili. Umupo si Lucian sa harap ng Little Bun. Little Bun, tawagin mo akong second uncle. Tawagan mo ako, bibigyan ka ng candy ng second uncle. Kabanata 558. Hindi siya pinansin ni Little Treasure. Tumalikod siya, handang dalhin ang kanyang bento kay Mommy. Napakamot ng ulo si Lucian. Hindi yan gagana. Pero huwag kayong masyadong madismaya, baka may paraan si sister-in-law para makapagsalita ulit siya. Agad na muling nagliwanag ang mga mata ni Cassandra at Lawrence nang marinig nila ito. Mabilis na nagmadali si Cassandra, kung gayon, bilasan natin at bisitahin si Lil Luna sa ospital. Napaawang ang bibig ni Lucian. Ah, Lil Luna. Ito ang unang beses na narinig niya ang kanyang ina na tinawag si Luna ng ganito kalapit. Kaya naman, nagmadaling pumunta sa ospital ang 5 miyembro ng pamilya para bumisita. Napakarangya ng mga pasilidad ng pribadong ospital. Ang ward ni Luna ay maihahalin tulad sa isang presidential suite sa isang hotel na may napakainit at maaliwalas na dekorasyon sa loob. Parang nandito siya para magbakasyon at hindi para manatili sa ospital. Pagpasok pa lang nila, nakita nila ang mapatla na mukha ni Luna at may malalaking eye bag sa ilalim ng mga mata. Nagbago ang ekspresyon ni Lucas nang makita niya si Luna ng ganoon dahil agad niyang nalaman kung nagkukunwari lang ba ito o hindi.
Paulit-ulit na niyang ipinaalala sa kanila na gamitin ang pinakamaganda bagay para sa kanyang pamamalagi. Paano niya nagawang maging matamlay ang taong ito sa loob lang ng isang gabi? Little Treasure, nandito ka na. Sa kama, si Luna, na noong una ay nakatitig sa kisame, ay agad na napatayo nang makita ang kanyang anak na si Little Treasure. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng husto at ang kanyang mukha ay puno ng enerhiya, lahat ng kanyang panghihina ay naglaho. Nang makita ni Lucas ang reaksyon ng babae, dumilim ang mukha nito. Ang babaeng ito, hindi kaya matapos siyang tawagin ni Little Treasure na, Mommy, ay hindi ito nakatulog buong gabi dahil sa sobrang excited, kaya mukhang pagod na siya ngayon. Nang makita ni Little Treasure ang kanyang ina, mabilis siyang tumakbo palapit at sumigaw, Mommy. Habang papunta roon, hindi mahalaga kung si Cassandra, Lawrence, o Lucian man iyon. Hindi nila mapagsalita si Little Treasure. Nang makita niya si Luna, bigla na lang itong nagsalita, at napanganga ang tatlo sa gulat. Si Luna naman ay tuwang-tuwa. Binuhat niya ang Little Bun at sinabing, Nako, sa wakas ay nakumpirma ko na. Hindi ako nag-iilusyon kagabi. Tinawag talaga akong mommy ni baby. Pinasaya siya nito ngunit nag-alala at hindi siya makatulog buong gabi. Ngayon, sa wakas ay makakaramdam na siya ng kapanatagan. Pero medyo nag-aalala pa rin siya. Baby, pwede mo ba akong tawagan ulit? Tumingin si Luna ng may pananabik. Hindi napigilan ni na Lawrence at Cassandra ang kanilang paghinga para maghintay din. Mommy, hindi nag-atubiling tawagin muli ni Little Treasure. Ulitin mo ulit. Mommy. Sige pa, ulitin mo ulit.
Kabanata 559. Nag-iimbestiga na ang mga pulis. Wala pang resulta sa ngayon. Siguradong may pang-blackmail sa kanya ang mga Jones. Mahirap para sa kanya na kalabanin sila, pero may isang bagay akong ikinagulat. Kung gusto talaga nila akong iframe, hindi sapat para itulak ko lang siya sa ilog, maliban na lang kung buhay para sa buhay, sabi ni Lucas habang nakapikit ang mga mata. Nagbago ang tingin ni Luna at napalitan ng pagtataka. Tama, maliban na lang kung aksidente ko siyang napatay habang pinagmamasdan ng lahat. Ha, talagang ginugol nila ang lahat ng oras nila, binibili pa nga nila ang buhay ng isang tao para lang iframe ako. Kahit na mailigtas ko siya at hindi siya mamatay, sigurado akong may gagawin siya sa ospital na may determinasyong iframe ako para sa pagpatay. Nang maisip niya ito, nagpatuloy si Luna, natatakot ako na baka patayin ni Archie si Hillary para pigilan siyang ilantad ang mga ito. May mga taong itinalaga na ang pulisya para bantayan siya 24 na oras sa isang araw. Kasabay nito, sa kotse ng pamilyang Ford, matapos nilang matiyak na nakakapagsalita na talaga ng normal ang Little Bond, sina Cassandra, Lawrence, at Lucian ay tuwang-tuwa. Habang papunta sa paaralan, patuloy silang tatlo sa pag-iisip ng mga paraan para mapagsalita si Little Treasure, lalo na si Lucian. Nakalulungkot, pagkalabas ng ospital, natahimik si Little Treasure nang wala si Luna sa harap niya, na ikinabahala ni Cassandra at Lawrence. Ginagamit ni Lucian ang lahat ng kanyang mga ideya para tuksohin si Little Treasure na magsalita. Ginaya niya si Luna at itinaas ang isang manika para magtanong, Little Treasure. Ano ito? Hinawakan ni Little Treasure ang kanyang baba at tumingin sa bintana na parang hindi niya ito narinig. Itinaas ni Lucian ang isang bote ng pabango ng kotse. Little Treasure, ano ito? Hindi pa rin tumugon si Little Treasure. Sinubukan ulit ni Lucian na kunin ang kanyang telepono. Little Treasure, alam mo ba kung ano ito? Nanatiling tahimik si Little Treasure. Hinailan ni Lucian si Cassandra. Ano naman ito? Alam mo ba kung ano ito? Sa wakas, kahit sina Cassandra at Lawrence ay nakaramdam din ng pagkainis kay Lucian. Sumigaw si Cassandra, Lucian, huwag mo nang istorbohin si Little Treasure. Nagsisimula pa lang siyang magsalita, huwag mo siyang pagurin. Sumagot si Lawrence, tama ang ina mo. Nawalan ng masabi si Lucian. Sino ba ang mapapagod sa pagsasalita? Ayaw niyo bang marinig si Little Treasure na magsalita? Hindi ba? Nanatiling tahimik sina Cassandra at Lawrence. Siyempre, gusto nila iyon. Kaya naman, hindi sumuko si Lucian at nakahanap ng mansanas. Little Treasure, ano ito? Ano ito? Alam mo ba? Alam mo ba? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nailipat ni Little Treasure ang kanyang linya ng paningin mula sa labas ng bintana patungo sa mukha ni Lucian, pagkatapos sa ilalim ng labis na nasa sabik na titig ng kanyang tiyuhin, sinabi niya na may poker na ekspresyon, Second Uncle, isa ka bang tanga? Walang imak ang tatlo sa kanilang dalawa. Maya-maya, hindi napigilan ni Cassandra at Lawrence ang pagtawa ng malakas. Kahit ang driver ay nahihirapang magpigil. Ang cute ng Little Master. Lalong minahal ni Cassandra ang kanyang apo. Ang talino ng aming Little Treasure. Tumanggo si Lawrence. Apo siya ng pamilyang Ford. Siyempre, matalino siya. Hoy, 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 paano kayo nagkakaganito? Anak pa rin ako ng pamilyang Ford. Sinabihan akong tanga ng batang to. Pero pinupuri niyo pa rin na matalino siyang mag-isip. Protesta ni Lucian dahil sa pagkadismaya. Bakit kapag ipinakita sa kanya ni sister-in-law ang isang mansanas, masunurin niyang sinasabing, mansanas? Sa kabilang banda, nakatanggap siya ng napakasakit na sagot. Nasaan ang hustisya rito? Sinaman siya ng tingin ni Cassandra. Tinawag kang second uncle ni Little Treasure kanina. Hindi ka pa ba kontento? Hindi ko pa nga siya naririnig na tinatawag akong lola hanggang ngayon. Bumantong hininga si Lawrence, hindi rin niya ako tinawag na lolo. Nang marinig ito ni Lucian, agad siyang napahadjejek hanggang maluha. Tama, tinawag lang niya ang kanyang ina. Hindi man lang niya tinawag si kuya. Hahaha, kinausap ni Little Treasure ang kanyang second uncle. Ang pangalawa niyang kinausap ay ang kanyang second uncle. Hahaha. Kailangan kong pumunta at magyabang kay bro. Pagkalipas ng ilang araw, sa pribadong pagtitipon ng isang kilalang tao sa Imperial. Sa loob ng VIP room, may mga masiglang pagbati. May ilang kalalakihang nag-aagawan sa pakikipag-usap kay Clinton para makipag-usap sa iba. Binabati kita, CEO Hill. May apat na masasayang bagay sa buhay, ang pagbuhos ng ulan sa panahon ng matinding tagtuyot, ang pagkikita ng isang matandang kaibigan sa ibang bansa, ang gabi ng iyong kasal, at ang pag-angat ng pangalan ng isang tao gamit ang isang titulo. Puro kalokohan, dalawang bagay ang makukuha mo sa loob lamang ng ilang araw. Pinakasalan mo na ang iyong asawa at matagumpay mong minana ang kumpanya. Hahaha, napakagalang ng lahat, maswerte lang ako. Habang nakikinig sa mga papuri na nakapalibot sa kanya, uminom si Clinton at mapagkumbabang sumagot habang nakangiti ng abot tainga. Aba, huwag mo ring hayaang maging ganoon kaganda. Paano ka nga ba nakipag-ugnayan sa Ford Corporation? Habang pinapanood namin ang kumpanya mo na malapit ng sakupin ng iba, biglang nahulog mula sa langit si Lucas at naghagis ng bilyon-bilyon at tinulungan kang umupo ng matatag sa iyong CEO seat. Ng Hill Corporation magdamag. Tama, halos manlaki ang mga mata ko sa nakita ko sa lahat ng nangyari. Hoy, seryoso tayo. Paano mo natulungan si Lucas? Ganun ba talaga kayo ka-close? Sa loob ng silid, sunod-sunod na nagtanong ang lahat at kumaway si Clinton.
Masyado kayong pumupuri sa akin. Sinundan ko lang si Brother Lucas para umakyat ng bundok, pero wala akong sinabi sa kanya. Huwag mo ngang pag-usapan ang tungkol sa iyo, kahit ako ay naguguluhan. Hindi lang dahil hindi ko naging kaibigan si CEO Ford, wala ring anumang transaksyon sa negosyo ang aming mga kumpanya. Hindi ko pa rin alam kung bakit niya ako tutulungan. Paf, tama na. Huwag ka nang magpanggap at magbiro pa pagkatapos mong makuha ang mga bentaha. Ha, kung gayon, malamang dahil hinahangaan ni CEO Ford ang mga talento ko, kaya naisipan niyang tulungan ako. Ito ang tinatawag na personal charm. Puro kalokohan ng silid, ngunit sa isang sulok, napaawang ang bibig ni Russell habang humihigop sa kanyang inumin nang marinig niya ang pag-uusap ni Clinton sa mga lalaking iyon. Personal na alindog, mga talento. Mga talento, grabe. Gayunpaman, ang maliit na punk na si Clinton ay talagang mapalad. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam niya. Tinulungan lang ni Lucas si Clinton dahil pinigilan ni na Clinton at ng kanyang asawa si Hillary at hindi ito hinayaan na makatakas. Malamang hindi kailanman may isip ni Clinton na ang kanyang casual na kilos ay makakatanggap ng ganitong biyaya mula kay Lucas. Oo, ilang araw na ang nakalipas, may muntik nang mamatay sa piging ng ama ni Brother Russell. Nabalitaan niyo ba yan? Biglang tanong ng isang tao sa silid gamit ang mahinang boses. Talaga, hindi nakakapagtaka na si Brother Russell ay hindi masaya at nagtago sa sulok para uminom. Kung gayon, ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos noon, nabalitaan kong namatay sa istasyon ng pulis ang taong nagtulak sa babae. Ano, paano siya namatay? Parang aksidente siyang nakakain ng isang bagay na sobrang sensitibo at namatay. Naroon si Clinton. Alam pa nga niya na ang taong sangkot ay ang kasintahan ni Lucas at ang taong nagtulak sa kanya ay ang kamag-anak ni Rebecca. Tiyak na may mas masalimuot na sitwasyon sa likod ng lahat ng iyon, kaya nakinig na lang siya sa pinag-uusapan ng iba at hindi masyadong nagsalita. Sa kabilang banda, habang nakikinig si Russell sa mga talakayan sa paligid niya, mas lalong sumasakit ang kanyang ulo at parang sisibog na ito. Sa sumunod na segundo, bigla niyang sinipa ang coffee table, pagkatapos ay dirdiretsong lumabas ng silid. Sa likuran niya ay ang patay na katahimikan. Matagal silang naghintay hanggang sa makaalis si Russell bago nagsimula ang isa na namang chismis. Kabanata 560. Itinaas ni Russell ang kanyang ulo at nagmaneho ng walang patutunguhan sa walang laman na kalsada. Tama iyon. Namatay na si Hillary Jones. Ang paliwanag ni Rebecca sa kanya ay allergic si Hillary sa mani. Tila aksidenteng nakin niya ang isang produktong gawa sa mani at namatay. Mula sa medikal na pananaw, walang kakaiba rito. Gayunpaman, namatay si Hillary sa isang magulong panahon. Paano siya maniniwala na ang pangyayaring ito ay nagkataon lamang mula simula hanggang katapusan? Sa pagtanggi, ayaw niyang isipin na sa kabila ng lahat ng nangyayaring ito, may nagawa talaga si Rebecca. Sa tingin niya, napaka-komportable at panatag ng loob niya dito. Paano niya nagawang gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang mga prinsipyo para sa personal na paghihiganti? Patuloy na gumagawa ng dahilan si Russell para kay Rebecca. Dati, inimbestigahan mismo ng kanyang ama si Luna. Sa pagkakataong ito, malamang na ang ama ni Rebecca na naman, pero wala nga ba siyang alam? Pakiramdam ni Russell ay halos mahati ang kanyang isipan. Kalahati ng kanyang pagkatao ay naniniwala sa kanya, at ang kalahati naman ay naghihinala sa kanya. Hindi niya namamalayan, nakarating na pala siya sa isang hanay ng maliliit na bahay, pagkatapos ay naglakad siya ng walang ingat patungo sa isa sa mga lumang bahay. Natisod siya sa harap ng pinto at nagsimulang kumatok ng malakas dito. Sa may pintuan, may narinig na mabilis na yabag bago bumukas ang pinto ng isang batang babae na nakasuot ng damit pantulog at isang pabaya na Amerikana na isinuot ng walang ingat, na may gulat na ekspresyon. Kumislap ang kanyang mga mata sa isang kaaya-ayang pagkagulat. Russell. Sa siksik at nakakapangilabot na gabing ito, ang batang babae ay nakatayo sa pintuan na parang sinseridad at kagandahan ng isang liryo, na naglalabas ng isang aura na nagpaparamdam sa isang tao ng lubos na komportable at relax. Pakiramdam ni Russell ay isa siyang manlalakbay sa ilang sa kalaliman ng gabi at sa wakas ay nakauwi na siya. Dahil bigla siyang nakahinga ng maluwag, nawalan siya ng lahat ng lakas at basta na lang bumagsak sa harapan. Sigaw ng dalaga, saka mabilis na iniabot ang kanyang mga braso para tulungan itong makatayo ngunit hindi niya talaga mahawakan ang bigat nito. Sa wakas, sabay silang bumagsak sa sahig. Bago pa man tumama ang ulo ng lalaki sa lupa, ginamit na ng dalaga ang likod ng kanyang kamay para iunan ang ulo nito. Halos mapaiyak siya sa lakas ng impact sa kamay nito. Mukhang natarante siya habang nagtatanong, ayos ka lang ba? Masakit ba ang pagkakabagsak mo? Bumangon ka agad. Nagsalita ang dalaga habang sinusubukang tulungan siyang makatayo. Nahihibang si Russell habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Nakatayo na siya sa kalagitnaan nang bigla niyang ginamit ang kanyang lakas para itulak ang dalaga pababa at sinimulan ang isang mainit na halik. Sunod-sunod na halik ang damaloy sa mga labi, collarbone, balikat nito. Sinubukan ng dalaga na itulak siya palayo ngunit masyadong malakas ito, at lasing ito. Ang isang binti nito ay nakadikit sa tuhod niya at ang mga palad nito ay nakahawak sa mga braso nito sa ibabaw ng ulo niya, dahilan para hindi siya makagalaw. Hinayaan na lamang niya itong dahan-daang lumunin ang balat niya at haplasan ang kwelyo ng damit pantulog nito. Patuloy niya itong hinalikan pababa. Sa opisina ng CEO ng Ford Corporation. Chairman Jones, hindi ka maaaring pumasok. Hindi tumatanggap ng mga bisita ang CEO ngayon.
Chairman Jones. Hindi pinansin ni Archie ang mahinang babala ng sekretarya at itinulak pabukas ang pinto ng opisina ng CEO. Lucas Ford. Sa harap ng malawak na mesa, tumangala ang lalaki mula sa kanyang tambak na mga dokumento at tumingin sa kanyang sekretarya. Agad na lumabas ang sekretarya ng kinakabahan at isinara ang pinto ng opisina. Lucas, ano ang ibig sabihin nito? Mabagal na inihagis ni Archie ang dyaryo sa harap niya. Ang headline ng seksyon ng pananalapi sa mga pahayagan ay nagpapakita ng pinakabagong panukala ng Ford Corporation at Hill Corporation para sa kolaborasyon. Gayunpaman, ang kolaborasyon ay dapat sana sa pagitan ng mga Jones at mga Ford. Napag-usapan ko na ang kolaborasyong ito sa iyong ama, ngunit binaliwala mo iyon at pinirmahan mo na lang ito sa pamilyang Hill. Hindi mo ba iniisip na karapat-dapat ako sa isang paliwanag? Malakas na sigaw ni Archie habang nagtatanong siya. Tiningnan ni Lucas ng diretso ang lalaki. Chairman Jones, mukhang hindi mo pa naiintindihan kung sino ang gumagawa ng mga desisyon para sa pamilyang Ford ngayon. Ikaw, hindi makapagsalita si Archie. Ang Imperial ang nasasakupan ni Lucas. Kailangan nilang itatag ang kanilang mga sarili, kaya kinailangan nilang dumaan sa pamilyang Ford para magawa ito ngunit si Lucas na ang nagdesisyon. Pinigilan na lang ni Archie ang kanyang galit at kumalma para matiig ang hikayatin. Lucas, hindi ko alam kung may sinabi sa iyo ang babaeng iyon, pero nasa harap mo na ang katotohanan. Malinaw ang nangyari noong nakaraan. Isa lamang itong karaniwang away na naging sanhi ng aksidente. Hindi lang iyon, binayaran na ni Hillary ang halaga nito gamit ang kanyang buhay, hindi pa ba sapat iyon? Pagkasabi ni Archie, isang mahinang liwanag ang sumilay sa malamig na mga mata ni Lucas. Hindi pa katagalan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa istasyon ng pulisya na patay na si Hillary Jones. Ang sanhi ng pagkamatay ay bigla ang atake sa puso. Maswerte si Archie. Hiniling niya sa mga tao na bantayan siya ng 24 na oras sa isang araw at wala silang magagawa, ngunit malamang na masyadong na-pressure si Hillary kaya namatay siya sa istasyon ng pulis. Walang kwentong isinasalaysay ang mga patay. Maaaring ipaliwanag ito ng pamilya Jones sa anumang paraan nila gusto. Dahil din dito kaya pumunta rito si Archie para tanungin siya ng walang pag-aalinlangan. Anong sinasadyang pagpatay? Lahat ng iyon ay kalokohan. Ginamit mo ang walang bisang paratang na ito para sirain ang pagkakaibigan ng ating mga pamilya nang walang anumang ebidensya. Lucas, pag-isipan mong mabuti. Nagbabanta ang tono ni Archie. Tiningnan ni Lucas ang lalaking nasa harap niya ng walang ekspresyon at dahan-daang sinabi, sino ang nagsabing kailangan ko ng ebidensya? Sinong nagsabing kailangan ko ng ebidensya para putulin ang kolaborasyong iyon? Kailangan ba niya ng dahilan para mailabas ang galit ng asawa niya? Galit na galit si Archie ngayon. Hindi mo maintindihan kung ano ang mali o tama para lang sa isang babae. Nalilito ka talaga sa alindog ng babaeng yan. Balang araw, pagsisisihan mo rin yan. Galit na sumugod si Archie at umalis na mas galit na galit. Pagkaalis niya sa gusali ng Ford Corporation, dumiretso siya sa lumang tirahan ng pamilyang Ford, ngunit pagdating niya, sinabihan siyang nasa Platinum Palace si Lawrence. Kaya, tumungo si Archie sa Platinum Palace. Pagdating ni Archie, si Little Treasure ay nasa gusali sa likod ng silid ni Jean at nagmamasid naman si Lawrence sa gilid. Paminsan-minsan, nakikipag-usap siya kay Jean tungkol sa ilang mga ideya o mga kawili-wiling anekdota tungkol kay Little Treasure. Napakaganda ng pagkakasundo ng kapaligiran. Nang marinig niya ang pahayag ng katulong na dumating si Archie, labis na nalungkot si Lawrence dahil maaabala nito ang kanyang dekalidad na oras kasama ang kanyang apo. Elder Song, may bisita ako. Pasensya na at kailangan ko nang umalis. Dahil walang magawa, si Jean na lang ang tanging nasabihan ni Lawrence bago niya pinuntahan si Archie sa sala. Brother Jones, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga na pupunta ka? Magalang na lumapit si Lawrence upang batiin siya. Hindi ko makontak ang telepono mo, sagot ni Archie. Nang marinig ito ni Lawrence, mabilis niyang sinabi, hay nako, tingnan mo ang alaala ko. Kasama ko ang apo ko na nagpa-practice ng pagpipinta kanina, kaya pinatay ko ang telepono ko, pasensya na talaga.